Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, Yumkin Said. Bago po natin pag-usapan o panoorin po ang balita tungkol po kay Bongo, Senador Bongo, isa mo na diyang subscribe at isa mo na diyang like sa aking mga channel para mas masaya mga kapwa ko OFW at mga kababayan. Alam niyo mga kababayan ko, ito kung makikita nyo, may nakalagay dito sa picture ni Bongo. Ayon po kay Representative Paulo Duterte, ICC warrant versus Senator Bongo at dalawa pang iba pa yung dalawang pulis daw at inisyuhan na ng warrant of arrest ng ICC. 'Di ba? Lupit, 'di ba? Lupit. Parang iniisa-isa na sila ng iniisa-isa na sila talaga ng administrasyon. O yung parang walang tigil kasi nga may posibilidad kasi na baka hindi ma-impeach si BP Sara kasi nga kapag matanggal niya si Bongo diyan sa senador, hindi siya makaboto ulit kagaya kay Jinggoy, kay Senador Bato, 'di ba? Ito panoorin po natin yung balita tungkol po sa issuance ng warrant of arrest. Maging ang DOJ ay wala din anyang natatanggap na formal notice ukol dito. Nagugat ang usapin. Mahilig yung di ba? Lagi yung DOJ na yan, laging walang alam kuno. Walang laging alam kuno sa nangyayari diyan sa gobyerno. Kahit di bang kay Senator Bato, di ba? Sabi niya wala daw alam yung DOJ, wala daw silang nakikita daw na na warrant of arrest. Bakit si Trillanes alam niya na merong buti pa si Trillanes na hindi membro ng hindi membro at hindi nagtatrabaho sa gobyerno pero alam niya yung mga nangyayari sa gobyerno. Siya pang may bitbit ng warrant of arrest na galing sa ICC. Ito si Jumbic Rimula laging walang alam. Pero kung totoo yung pumunta sa Senado si Senator Bato. Actually sila rin nag-uusap-usap na dakpin niya si Senator Bato doon sa sa Senado eh. Tapos ngayon sasabihin na naman niya na wala daw alam tungkol naman sa warrant of arrest tungkol kay Bongo. Ba't alam ni Pulong Duterte ang nangyayari? Alam na nilang lahat 'yan. Ayaw lang magsalita ng harap-harapan si Remulla. Si Jumbic ayaw lang magsalita ng harap-harapan si Remulla pero alam nila kaagad 'yan. Diyos ko, simula sa alam na nila kaagad. Kadikit nilang administrasyon, kadikit nila yung palasyo, kadikit nila yung halos ng mga matataas na posisyon sa gobyerno. Tapos sasabihin nila wala silang alam. Parang sinasabi nila na wala silang intelligence report na natatanggap o nakikita. Nakikita nila lang yan. Ayaw lang, nagpapanggap lang sila. Ito, panoorin po natin ipagpatuloy natin po yung balita. Naman sa isang Facebook post ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte kung saan sinabi nito na isang reliable source umano ang nagsabi sa kanya na inilabas na ang ICC warrant laban kina Senator Bongo at dalawang dating police officials. O diba, clear na clear ang pagkasabi ni Pulong Duterte na nilabas na yung warrant of arrest na galing sa ICC. O pambihira pa hindi alam hindi alam ng DOJ, Department of Justice, pambihira hindi niya alam. Silang may hawak hawak sila ng administration. Ang ginagawa nila yan, panay kasinungalingan kunwari walang alam. Kasi nga, para yung tao makagalaw pa ng gusto, kapag andyan na, itatrap na nila yan, itatrap na nila eh. Yan po ang nangyayari yan sa kay Jumbic Rimula, laging walang alam eh. Ang bihira, alam ng mga tao. Alam nga yung mga tao nga na hindi kadikit sa administrasyon, alam nila, ang sinasabi talaga, lumabas na ng warrant of arrest. Ganyan na ganyan din po ang nangyayari kaya Senador Bato na lumabas na yung warrant of arrest ni Senator Bato. Kaya ang ginagawa ni Senator Bato, hindi na pumasok tapos sasabihin naman ni Jumbic Rimula, wala pa raw sila natatanggap na warrant of arrest. Di ba ganun ang nangyayari? Tapos yung pumunta sa Senado si Senator Bato para sumalito doon sa sa butuhan kung sino maging Senate President. Di ba bigla siyang pinuntahan doon ng mga NBI, kung sino ba yung mga Poncio Pilato at Judas Barrabas para huliin siya. Pero sasabihin ni Jumbic Rimula wala siyang alam, hindi pa rin dumarating. Pero ba't tinuhuli? Pambihira.
Parang ganito na ganito rin nangyayari. Parang kumita na yung ganyang mga ang ganyang mga salita na sinasabi ni John B. Crimuliat. Ito rin ganito rin ngayon sasabi niya ulit naman kay Bongo na hindi pa raw niya alam, hindi pa raw niya nakikita yung warrant of arrest. Pero alam na kaagad ng mga taong inimembro ng administrasyon. Isa yung kabalintunaan talaga nangyayari yan sa gobyerno. Laging walang alam. Kabilang si Senator Bongo sa mga isinasangkot ng ICC bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity kaugnay ng ipinatupad na war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang magiging pahayag ni Senator Go hinggil sa bagay na ito. O di ba? Napakaliwanag po sa sikat pa ng araw na talagang lumabas na talaga yung warrant of arrest. Inuunti-unti talaga sila. Tignan nyo yung napapansin nyo, lahat po yung mga kaalyado ni Duterte po ay inuunti-unti. Inuunti-unti nila talaga. Tignan nyo, Ikibuloy, Duterte, tapos sino pa diyang mga si Bato, tapos ngayon sinong kinulong? Si Jingo Estrada. Tapos ngayon ang pinapaanuan ng mga yon. Ang sinasabi naman ngayon na lumabas na ngayong ICC warrant ay si Bongo. Bakit lagi na lang tayo umasa sa ICC warrant o sa ICC? Hindi naman sila membro ng hindi naman tayo membro ngayon ng ICC. Pati pangalawa, hindi naman palyado ang ating Supreme Court. 'Di ba? Parang naman 'yan. Parang napaka-katrantaduhan naman 'yan. Ano bang gusto nilang palabasin po? Ang gusto nilang palabasin kasi nila talaga na mawala na sa landa sa politika yung mga Duterte. Kasi may posibilidad talaga, malaking posibilidad talaga na si Bongo na tumakbo sa mataas na posisyon o kahit mga sa Vice President. Yan po ang katotohanan. Kasi nga, halimbawa, if ever na ma-impeach si BP Sara, siyempre marami pa dyan mga Duterte ng kanyang mga kapatid. Pero siyempre may posibilidad na si Bongo maging Vice President. Ang pangalawa pa sa magiging Vice President si Bongo na tatakbo sa 2028, isa rin siya sa mga bubuto dyan sa impeachment trial sa Senado. Na kailangan talaga na hindi pwedeng makaboto ng mga Senado. Kapag 16 votes, edi impeach na si BP Sara, tuloy-tuloy yung yung trial. Pero kapag hindi ka makarating ng 16 votes, hindi walang posibilidad ma-impeach. Kaya ngayon nangyayari, lahat po ng mga kaalyado ng mga Duterte ay inuhuli o kinakasuhan. Halos lahat kinakasuhan Kapag lalong-lalo pa yung isang tao ay kilala po kilala po dito sa Pilipinas at malakas po sa pagkapolitiko, iniisa-isa talaga. Tignan nyo yung nakukulong lahat po mga kaalyado ni Duterte. Lahat po kaalyado. Nakakita na ang dami ng mga testigo tungkol po sa flood control anomalya. Di ba hindi nila binibigyan ng pansin na yun nila paimbestigahan kung ano bang mga katarantaduhan ang sinasabi nila na hindi daw totoo, fake news. Pero kapag ang nagsasalita ay laban sa mga Duterte at isang piraso lang nagsasalita diyan at wala pang kaalam-alam sa nangyayari, nako, tuwang-tuwa sila kagad. Pinapalakpakan nila, ipapatawag kagad sa Kongreso, ipapatawag kagad sa Senado dahil may laban sa mga Duterte. Pero kapag ang mga Duterte ang nagsalita na, yung mga kasama ng mga Duterte na nagsalita na tungkol po sa nangyayari po dito sa Pilipinas at lalong-lalo pa sa anomalya, nako, ayaw nilang pakinggan. Ayaw nilang pakinggan, lahat sila Nagsasalita sila, mapakongreso, mapakongresman, Kongreso at Senado. Halos lahat sinasabi nila wala silang alam. Sino bang taong na nagsasalita ng totoo at bibintangan ka? Pero sinong tao ba naharap sa kamera na sasabihin na siya ang gumawa at siyang kumuha po ng mga malitang mga pera po dito sa kaban ng bayan, di ba? Kahit sino po walang magsasalita ng totoo. Kaya yan po yung nakalulungkot na balita po, yan po ang nakakalungkot na mga usapin dito sa Pilipinas kasi nga kapag mga kaalyado ni mga Duterte, talagang iniisa-isa nila hanggat makulong or hanggat na mawala na dito sa paningin nila kasi takot na takot sila kasi nga may posibilidad kapag manalo po yung mga Duterte, papanagutin silang lahat po. Lalo pa kapag manalo o makatakbo ng tuluyan si BP Sara sa panguluan sa 2028 at manalo, sisingilin talaga sila. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kasi ilang taon na lang nalalabi Isang taong kalahati na lang nalalabi, di ba? Magkakaroon na ng eleksyon. Kaya ganun sila. Double time ang nangyari kayo sa kanila, double time. Para mawala na sa mundo at mawala na sa kanilang mga paningin yung mga Duterte at wala ng lakas ng loob na tumakbo pa sa
pangmalakasan o sa mataas na posisyon. So yan muna mga kababayan ko at mga kapako OFW. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel at likes din nyo. At sa ngayon ay masalam.